Ang Honda, na nagsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng mga makina sa mga bisikleta, ay naging pinakamalaking tagagawa ng makina sa mundo. Ang Honda ay nagbebenta ng humigit kumulang 4 na milyong mga unit sa buong mundo at ito ang ikapitong pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa mundo. Habang hinahabol ng mga pangunahing tagagawa ng sasakyan sa mundo ang pangarap ng mga EV at nagmamadaling pahusayin ang mga pack ng baterya, bilis ng pag-charge, at hanay ng pagmamaneho para lang talunin ang Tesla, mayroong isang kumpanya na hindi namumukod-tangi. Nang walang labis na pagpapalambing o marangya ng mga anunsyo, tahimik, sa likod ng mga eksena, ang isang kumpanya ay nagtatayo ng isang bagay na yayanig sa buong EV market. Ang kumpanyang iyon ay Honda, at ang kanilang tahimik na revolution ay tinatawag na Honda Accord Hybrid. Habang umuungal ang Gigafactory ng Tesla kasama ang Gigapress nito, ang BYD ay gumagawa ng mga alon gamit ang blade na baterya nito. At ang Volkswagen as nag-i-install ng mga station ng pagsingil sa mga kontinente. Ang Honda ay sumusunod sa ibang landas. Tinanong nila ang kanilang sarili ng isang matapang na tanong. Ang mga dekoryenteng sasakyan ba ang tanging paraan ng hinaharap? O maaari silang bumuo ng isang powertrain na pinagsasama ang pinakamahusay na gasolina at lakas ng baterya? Ano ang makakatalo sa torque ni Tesla at makakatugma sa maalamat na pagganap ng BYD? Mula doon, ipinanganak ang Honda Accord Hybrid, hindi lamang isang kotse, ngunit isang mensahe. Maaaring magmukha itong katamtaman sa labas. Ngunit kung ano ang nasa loob ay maaaring makapagpapos at makapag-isip si Elon Musk. Ang mga kumpanyang tulad ng BYD ay tahimik na nag-iisip kung paano i-drive ang makinang ito dahil ang binuo ng Honda ay hindi lang ang iyong average na fuel-efficient hybrid system. Ito ay medyo mas matalino. Isang advanced na hybrid system na pinagsasama ang isang dekoryenteng motor sa isang makina ng gasolina. Hindi mo mapapansin ang pagbabago ng mode. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng Accord Hybrid. Tahimik na pagbabago. Habang ang mundo ay patuloy na nagpapakita ng mga futuristic na dashboard, make-and-tab na charging port. Aside nakakaakit show na mga specs sa kya. Ang Honda ay nakatuon sa isang bagay na hindi maganda ang ginagawa ng mga EV pang may tagalang paggamit. Hindi lamang tinutugunan ng Accord Hybrid ang mga kahinaan ng mga EV, nag-aalok ito ng solusyon. Ang teknolohiya ng pagmamaneho, hybrid power delivery at smart energy management system ay mahusay na idinisenyo upang alisin ang pagkabalisa sa saklaw. Isang pangunahing alalahanin para sa mga may-ari ng EV. Walang pag-aalala tungkol sa mga istasyon ng pag-charge. Walang pagkawala ng kuryente at walang kompromiso sa pagganap sa totoong mundo. Ano ang nagpapanatili kay Elon Musk sa gabi? Bakit nakatutok ang BYD sa arkitektura ng Honda? At tahimik bang binabago ng kotse na ito ang karera ng EV? Malalaman natin ito. Ngunit una, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at manatiling isang hakbang sa unahan ng mundo ng teknolohiya. Ang tunay na layunin ba ng Accord Hybrid na tahimik na maabutan ang mga EV? Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Honda Accord Hybrid. Ito ay maaaring mukhang isang ordinaryong kotse sa unang tingin. Ngunit ang teknolohiya sa likod nito ay napakatahimik at sopistikado na hindi alam ng ibang mga EV na sila ay nag-o-overtake. Sa gitna ng makinang ito ay ang dalawang motor na hybrid electric na sistema ng Honda. Ngunit hindi tulad ng karamihan sa mga hybrid kung saan pinaikot ng makina at baterya ang sasakyan. Sa Accord Hybrid, ang system ay gumagawa ng mga desisyon sa bilis ng kidlat. Alamin kung kailan kukuha ng kuryente mula sa makina. At kailan kukuha ng kuryente mula sa dekoryenteng motor. Lahat ay may tumpak na control. Nang walang pag-alog, pagkahuli o pag-atubili. Kaya ano ang espesyal sa sistemang ito? Sa mababang bilis, gumagana ang Accord Hybrid sa purong electric mode. Tulad ng isang EV, ito ay tahimik. Ito ay makinis. And its way, gumagamit ng zero fuel. Ngunit kapag bumilis ka o gusto mong pabilisin pa, hindi direktang pumapasok ang makina. Sa halip ay nagpapakain ito ng kuryente sa baterya na siyang nagtutulak sa dekoryenteng motor. Nangangahulugan ito na habang sinusuportahan pa rin ng makina ang system, ang aktwal na pakiramdam ng pagmamaneho ay makinis.
dekuryente at hindi kapani-paniwalang tumutugon. At ang tunay na benepisyo? Hindi tulad ng mga EV na lubos na umaasa sa mga istasyon ng pagsingil, ang baterya ng Accord Hybrid ay nagcha-charge sa sarili. Ibig sabihin, nagcha-charge ito habang nagmamaneho ka. Hindi na kailangang maghanap ng charging point. Walang mag-alala tungkol sa range at walang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng baterya. Patuloy lang sa pagmamaneho, kahit kailan at saan mo gusto. Kaya ang malaking tanong ay, bakit nasasabik si Elon Musk tungkol sa Honda Accord Hybrid? Ang sagot ay simple. Ang Accord Hybrid ay pumapasok na ngayon sa teritoryong pinangungunahan ng Tesla. Ang pinakamalakas na lakas ng Tesla ay palaging ang instant torque at makinis na acceleration nito. Isang pakiramdam na hindi mo makukuha mula sa isang conventional gas o diesel na kotse. Ngunit ang Accord Hybrid ay naghahatid ng parehong karanasan sa pamamagitan ng hybrid system nito nang hindi nangangailangan ng mga plug, charging cable o supercharger. Habang ang mga may-ari ng Tesla ay nagpupumilit na makahanap ng mga istasyon ng pagsingil sa mahabang biyahe, ang mga may-ari ng Accord Hybrid ay pumupuno lamang at pumunta sa kalsada. At ang intelligent na hybrid na sistema ay walang putol, say conventional na gasolina, tulad ng isang EV. At iyon ang nagpapakaba kay Tesla. At hindi lang ito. Masyading ang BYD ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting pagkahuli sa karerang ito. Napakabanayad ng kombinasyon ng makina-motor ng Accord Hybrid na ginagawa nitong tila luma na ang plug-in hybrid system ng BYD. Ang maayos na pagsulipat, mahusay na paggamit ng enerhiya, at pinahusay na tugon sa pagmamaneho ay naglagay sa Accord sa sarili nitong kategorya. Isang susunod na henerasyong hybrid na parang wala itong anumang kumpara sa isang ganap na EV. Ang tunay na sorpresa? Habang sinusubukan ng BYD na makakuha ng bahagi sa merkado gamit ang agresibong pagpepresyo, ang Honda ay gumagamit ng mas pinong diskarte. Ang halaga ng Accord Hybrid para sa pera, na sinamahan ng pinagkakatiwalaang tatak ng Honda at mahusay na pagpipino ng produkto, ay ginagawang hindi gaanong kapanipaniwala ang mababang presyo ng BYD. Mula sa pananaw ng isang mamimili, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng abot-kayang BYD Hybrid at ang subok na matalino at maaasahang Honda, mas malamang na pipiliin mo ang Accord. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na nakikita ni na Elon Musk at BYD ang Accord Hybrid bilang isang kotse lamang. Nakikita nila ito bilang isang nakakagambalang banta. Isang makina na tahimik na muling nagsusulat ng mga patakaran ng EV market. Ngunit ito ay hindi lamang ang makina o ang motor. Kung talagang gusto mong maunawaan ang lalim ng Accord Hybrid, umupo sa loob nito para sa isang segundo at hindi mo mararamdaman na ikaw ay nasa isang kotse. Tulad ng isang hub ng futuristic na teknolohiya sa mga gulong, ang interior ay hindi lamang komportable, ito ay matalino. Matalino at madaling maunawaan. Ang mga system na naka-install sa Accord Hybrid ay higit pa sa pagpapadali sa pagmamaneho. Ginagawa nila ang mga kotse na mas matalino, mas may kamalayan at mas konektado. Magsimula tayo sa real-time na display ng daloy ng enerhiya. Ito ay hindi lamang isang screen na nagsasabi sa iyo kung ang kapangyarihan ay nagmumula sa engine or ang baterya. Ito ay nagpapakita sa iyo kung paano ang enerhiya ay iniimbak. Ang kamalayan na ito ay nagbibigay sa driver ng banayad, walang malay na control, na binabago ang pagmamaneho mula sa isang mekanikal na proseso tungo sa isang interactive na karanasan. Hindi ka lang nagmamaneho ng kotse, hinihinga mo ito, nararamdaman mo na kasama mo ito, at gumagalaw ito kasama mo. Bilang karagdagan, mayroon itong adjustable regenerative braking, na isang EV lamang ang maaaring mag-alok. Sa sandaling nakatapak ka sa preno, magsisimulang mag-charge ang system ng baterya. Maaari mong i-customize ang sensitivity ng preno at i-adjust ito sa iyong estilo ng pagmamaneho. Ang resulta ay mas mahusay na enerhiya, mas mahabang hanay ng pagmamaneho at mas maayos na biyahe sa bawat oras. Ngayon, sa pinakakahangahangang bahagi, ang AI-powered driver assistance system. Ang Accord Hybrid ay meron ding adaptive cruise control na automatikong nagsasaayos ng iyong bilis batay sa mga kondisyon ng trapiko. Lane Keep Assist, na dahan-dahang nagpapanatili sa iyong nakasentro sa iyong lane. At Traffic Jam Assist,
na nagpapababa sa mga jam ng trapiko. Ang mga feature na ito ay nagpaparamdam sa Accord Hybrid na mas parang isang matalinong kasosyo sa pagmamaneho kaysa sa isang simpleng makina. Ang nakamit ng Honda sa Accord Hybrid ay hindi marangya na pagbabago. Ito ay isang tahimik na obra maestra. Hindi sinusubukan ng Accord na manalo sa karera ng EV ng mabilis. Binabago nito ang mga patakaran ng laro. Habang pinag-uusapan ng iba ang tungkol sa mga baterya at pag-charge, muling tinutukoy ng Accord Hybrid kung ano ang ibig sabihin para sa isang kotse na maging hindi lamang malakas, ngunit matalino rin. Ang Accord Hybrid ay isang kotse na muling tutukuyin ang EV racing. Ang tahimik na operation nito at ang buong sistema ng pagpapakilos ng teknolohiya ay nagbabadya ng isang tahimik na revolution. At iyon mismo ang ginagawa ng Honda Accord Hybrid. Bagamat maaaring hindi ito kasing kislap ng maraming mga dekuryenteng sasakyan, ang presensya nito ay sapat na malakas upang maalog ang mga pundasyon ng industriya ng EV. Sa panahong naniniwala ang mundo na ang mga dekuryenteng sasakyan ay ang hinaharap, ang Accord Hybrid ay nagpapakita sa atin ng ibang paraan, isang mas mahusay na paraan. Nagpapatunay na ang hinaharap ay maaring itayo ng may layunin, hindi lamang mga plug-in. Ang Accord Hybrid ay tahimik na binabasag ang mito na ang mga plug-in na kotse lamang ang kumakatawan sa hinaharap at ibang mga dekuryenteng sasakyan lang ang nangunguna sa daan. Habang ang mga EV ay nahaharap sa mga hamon gaya ng pagsingil sa infrastruktura, buhay ng baterya, at mataas na gastos sa pagmamanupaktura, ang Accord Hybrid ay naghahatid ng maayos at malakas na karanasan sa pagmamaneho ng isang EV nang hindi umaasa sa mga plug-in or network. Ang pinakadakilang lakas ng Accord Hybrid ay ang intelligent power blend nito, na walang putol na nagbabalanse sa makina at motor, na parabang ang isang invisible na driver ay gumagawa ng real-time na mga desisyon tungkol sa bawat galaw. Kapag naipit sa trapiko, tahimik na nagcha-charge ang baterya. Kapag nagmamaneho sa paligid ng bayan, ang dekuryenteng motor ang pumalit. At sa highway ang makina ay nagsisimula ng tahimik. Walang ingay, perpektong pagkakaisa. Hindi maipaliwanag, ngunit madadamay. Ang Accord Hybrid ay hindi lamang tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Naiintindihan nito ang iyong estilo ng pagmamaneho at automatikong umaangkop ng naaayon. Ito ay hindi na isang kotse lamang. Ito ay isang matalinong sistema sa mga gulong. At iyon ang bumabagabag kay Elon Musk. Nakumbinsi ni Tesla ang mundo na ang mga electric car ay ang hinaharap. Ngunit pinatutunayan ng Honda na ang hinaharap ng pagmamaneho ay hindi lamang tungkol sa lakas ng baterya. Ito ay tungkol sa mga kotse na parang mga EV. May pagiging practical ng mga sasakyang gasolina at ang katalinuhan ng AI. Ang Accord Hybrid ay hindi umaasa sa mga istasyon ng pagsingil or supercharger. Ito ang nagpapasya kung kailan at kung paano magmaneho, mag-charge at magpalit ng mga mode. Pinipilit ang mga kumpanyang tulad ng BYD na umaasa sa mga plug-in na hybrid na ganap na pag-isipang muli ang kanilang mga diskarte. Ang dahilan kung bakit mas walang kapantay ang Accord Hybrid ay ang kumpiyansa ng Honda, pamana ng tatak at napatunayang pagiging maaasahan na lahat ay nagbibigay sa kotse hindi lamang ng isang matalinong hitsura, ngunit isang matibay din, sa panahon na ang ibang mga kumpanya ay nakikipagkumpetensya upang mag-alok ng mas mahabang hanay, mas maikling oras ng pagsingil at mas malinaw na mga display. Ang Accord Hybrid ay tahimik na nagtatakda ng mga bagong pamantayan. Ang tanong ay hindi na, aling kotse ang mas electric? Ang totoong tanong ay, aling kotse ang mas bilog? Aling kotse ang mas walang kompromiso na inihanda para sa hinaharap? Sinasagot ng Honda Accord Hybrid ang tanong na iyon ng may kagandahan, katalinuhan at katahimikan, na nagpapatunay na ang kinabukasan ng industriya ng automotive ay hindi marangya, ngunit matalino, matibay at tahimik na makapangyarihan. Tulad ng kotse na ito, nagsisimula na ngayong ipakita ang tunay na epekto ng Honda Accord Hybrid at hindi lang ito sa performance ng sasakyan. Ito ay isang game changer para sa buong industriya ng automotive. Hanggang ngayon, ang mga dekuryenteng sasakyan ay itinuturing na ang tanging paraan pasulong.
Nagkaroon ng pangarap si Tesla. Kumbinsido na ang mga sasakyang pinapagana ng baterya ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Tumakbo ang mundo na lampasan ang mga ito. Ngunit hindi bumagal ang Accord Hybrid. Isang kumpletong muka. Ang kotseng ito ay nagpapatunay na ang hinaharap ay hindi palaging may mga makikinang na inobasyon. Minsan ito ay dumarating ng tahimik, na may tahimik na katalinuhan. Ang Accord Hybrid ay hindi lamang nag-aalok ng mas magandang karanasan sa pagmamaneho. Mayroon itong mga system na lumulutas ng mga problema sa totoong mundo gamit ang real-world na lohika. Kung saan umaasa ang Tesla at BYD sa mga higanting battery pack, supercharger, at madalas na pag-update ng software. Tahimik, simple, at matalinong diskarte ang Honda sa paghahatid ng maihahambing na pagganap. Walang gulo, walang panic, at iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang kotse ay idinisenyo para sa lahat ng mga customer na nais ang karanasan sa EV ngunit walang mga abala na kasama nito, walang espesyal na pagsingil o network ng serbisyo na kinakailangan. Maaari itong himukin kahit saan, sa anumang panahon at sa anumang kondisyon, ngunit may makinis. Tumutugon at futuristic na pakiramdam ng isang premium na EV. Ito ang versatility at balance na ginagawa itong isang tunay na real-world hybrid. Napatunayan ng Honda na ang hinaharap ay hindi itatayo sa teknolohiya lamang. Itinayo sa pagiging maaasahan, kakayahang umangkop at tahimik na katalinuhan. Ang Accord Hybrid ay patunay na yung sa tunay na pagbabago ay hindi kailangang maging limelight. Kailangan lang nitong gawing mas madali at mas maaasahan ang iyong buhay. Kaya hindi na nakikita ng mundo ang Accord Hybrid bilang isang kotse lamang. Nagpapadala ito ng mensahe na hindi na mabilis ang mga sasakyan. Ngayon sila ay mas matalino. Ang dalisay na electric vision ni Elon Musk ay nahaharap sa malubhang pag-aalinlangan at ang mga kumpanya tulad ng BYD na umunlad sa agresibong pagpepresyo at mga bateryang may mataas na pagganap. Ngayon ay tila hindi gumagalaw sa harap ng tahimik na kumpiyansa ng Accord. At yang walang sabi-sabi, tahimik na dinadala ng Honda ang hybrid na pamana nito sa mga bagong taas. Ang Accord Hybrid ay hindi lamang isang kotse. Ito ay isang kotse na ganap na tinukoy ang karera ng EV. Walang sign, walang drama, walang ingay. Kung ito ang hinaharap, ito ay magiging tahimik, malinis at perpektong balanse gaya ng Accord Hybrid. Narito kung paano tahimik na binabago ng Honda ang pamantayan. Kung merong isang kumpanya sa pandaigdigang merkado ng automotive ngayon na karapat-dapat na tawaging isang hindi pangkaraniwang disruptor, it's ang Honda. Bagamat marami ang tumutuon sa mga numero at balita ng Tesla at BYD, marami ang nakaligtaan ng tahimik ngunit matatag na paglago ng Honda. Ngunit narito ang katotohanan. Ang Honda ay kasalukuyang isa sa nangungunang tatlong mga automaker sa mundo at patuloy na pinapataas ang bahagi ng merkado nito sa ilang mga pangunahing rehiyon. Sa ikalawang kalahati lamang ng 2024, ang Honda ay magbebenta ng humigit kumulang 4 milyong sasakyan sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay kabilang sa hybrid na segment ng sasakyan. Ang Accord Hybrid ay isa sa pinakamabentang mid-size na sedan sa United States, Japan, at mga bahagi ng Europe. Sa mga umuusbong na merkado tulad ng Timog Silangang Asya, kung saan pareho ang presyo at ekonomiya ng gasolina, ang Accord Hybrid ay naghahatid sa pareho at nangibabaw sa merkado. Ngunit ang diskarte ng Honda ay hindi titigil doon. Ang susunod na hakbang ay mabilis. Kapansin-pansin ang perpektong balanse sa pagitan ng hinaharap ng mga EV at ang pagiging practical ng mga hybrid. Ang 2025 master plan ng Honda ay nakatutok sa paggawa ng teknolohiya ng Accord Hybrid na mas modular at scalable, habang pinapataas din ang pamumuhunan sa solid-state na pananaliksik sa baterya upang makipagkompetensya sa mga higanteng EV tulad ng Tesla at BYD. Nilalayon ng Honda na ang 80% ng mga global na benta nito ay maging mga EV at hybrid sa 2030. Upang makamit ang layuning ito, ang Honda ay hindi lamang gumagawa ng mga kotse, ngunit isang buong ecosystem. Kabilang dito ang self-charging hybrid na teknolohiya, isang platform na pinapagana ng EV, isang AI-based na traffic response system, at isang universal na user interface na idinisenyo hindi lamang upang tulungan ang
mga driver ngunit upang asahan ang kanilang mga pangangailangan at gawi sa real time. At sa gitna ng buong pananaw na ito ay ang pinakamatibay na haligi ng diskarte ng Honda, ang Accord Hybrid. Pinatunayan ng kotse na ito na hindi mo kailangan ng marangya na marketing para baguhin ang laro. Ito ang lakas ng Honda sa pandaigdigang merkado ngayon. Habang pinapalawak ng Tesla ang supercharger network nito at ang BYD ay nakikipagkarera upang makakuha ng mga benta na may agresibong pagpepresyo, ang Honda ay tumatahak sa isang mahinahon, balanse at pinag-isipang mabuti na landas patungo sa pangmatagalang mga pakinabang. Ang Accord Hybrid ay isang perpektong halimbawa kung paano inuuna ng mga customer ang pagiging practical kaysa sa mga spec, at kung bakit ang Honda ay hindi na isang tatak ng kotse, kundi isang simbolo ng matalinong pagbabago at malalim na pagtitiwala. Napatunayan na ng Honda na ang EV race ay hindi lang tungkol sa mga baterya at a charging station. Ang tunay na karera ay ang pagbuo ng teknolohiya na walang putol na nagsasama sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. At ang Accord Hybrid ay ang pinakatumpak na hakbang ng Honda sa direksyong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga pandaigdigang merkado ay hindi lamang nakikita ito bilang isang trend, ngunit ang simula ng isang tahimik na revolution. Ito ay hindi na isang simpleng tanong ng mga EV kumpara sa mga hybrid. Ang totoong tanong ay, handa na ba tayo para sa isang hinaharap kung saan ang teknolohiya ay hindi sumisigaw, ngunit tahimik na nagbabago ng lahat? Ang Honda Accord Hybrid ay hindi lamang isang libangan. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago na may tahimik na kumpiyansa at hindi mapigilang kapangyarihan. At kung naniniwala ka na ang mga kotse ay dapat na matalino at hindi lamang malakas, kaya mahirap balewalain ang Accord Hybrid. Ngayon isipang kakataon na sabihin sa amin kung ano ang iyong iniisip sa section ng mga komentos sa ibaba. Sa tingin mo, handa na ba ang Accord Hybrid na makipag head-to-head sa Tesla at BYD? Kung naisip mo ang videos na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe, at itap ang bell icon upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang susunod na malaking balita sa industriya ng sasakyan. See you sa susunod na video. Hanggang sa panahong iyon, magmaneho ng ligtas at pumili ng matalino.